Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ang nakikita po ninyo sa screen ay ang speech ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Hong Kong. Saan ba yan? Sa Southorn Stadium, Wang Chai, Hong Kong. At dinalahan po yan ng ating mga kababayan, mga OFWs. At ito mga kababayan, mahaba-haba yung speech ni Sara Duterte. Ang nangyari nga mga kababayan, talambuhay ni Sara Duterte ang kanyang kwento. At hanggang sa matapos ay hindi po siya nag-endorso ng kandidato. Ayaw daw niya kasi magsabi ng pangalan, pagkatapos papalpak, masisi pa siya. So wala siyang tiwala sa kanya mga kandidato. Kasi sabi nga niya mga kababayan, hindi porke magaling sumayaw sa entablado, ay iboboto nyo na. O kaya magaling kumanta. O sino-sino ba yung magaling kumanta dyan sa kanilang sa PDP laban? Si Jimmy Bondok. So hindi porke magaling kumanta, iboboto nyo na. O hindi raw porke sikat, artista, iboboto nyo na. Kagaya ni Robin Padilla. So pinatamaan niya rin itong si Philip Salvador. Na hindi porke artista, iboboto ninyo. Sabi niya, tingnan ninyo yung karakter. Tingnan nyo yung mga nagawa na. Diba? Gaya nga ng sinabi ko, ako pipiliin ko yung may nagawa na, yung merong gagawin pa, at titingnan natin kung ano yung ginagawa. So yun po yung basihan ng ating ibobotong mga kandidato. Ganon din ang sinabi ni Sara Duterte. At eto matindi mga kababayan. Sabi niya na hindi porke ang apelyido ay Duterte, iboboto nyo na. Ayan mga kababayan mismo kay Sara Duterte nanggaling. Hindi po porke ang apelyido Duterte ay iboboto nyo na. Ito papakinggan natin yung sinabi ni Sara Duterte. Ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin kahit isa nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang itutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. So yan mga kababayan, hugot na pinag-usapan. So yan po, napakalinaw ng sinabi ni Sara Duterte. Hindi porke Duterte ang apelyido ay iboboto nyo na. So mga DD shit, pakinig kayo. Mga panatiko ni Duterte, mag-isip-isip kayo. Mismo si Sara Duterte na nagsabi, hindi porke apelyido Duterte, iboboto nyo na. Sabi ni Sara, tingnan ninyo ang karakter, tingnan ninyo ang ginagawa, tingnan ninyo ang background. Kasi ito mga kababayan, ito real talk doon sa mga DDS Alam ko kaya nyo sinusuportahan itong mga ito, at lalong-lalo na itong grupo na PDP laban, hindi na pala laban, PDP na lang kasi wala na silang laban mga kababayan. Tinanggal na yung laban PDP na lang di ba? Lakas ng bayan yung laban So wala na kasing lakas mga kababayan. Kaya tinanggal nila yung laban. So PDP na lang. Ano ba yung PDP? Padapa. Di ba? PDP, padapa.
So, ayon mismo kay Sara Duterte, huwag kayong tumingin sa apelyido. At hindi porke ini-endorso ni Duterte ay iboboto nyo na. Parang ganun ang sinabi niya eh. Diba? Kasi tingnan niyo mga kababayan meron silang ini-endorso mga kandidato na parang sa speech ni Sara Duterte parang nilaglag niya eh. Kasi yung ilan sa mga kandidato nila ay hindi qualified dun sa mga qualifications na sinabi mismo ni Sara Duterte. At isa pa mga kababayan, inamin niya na siya ay galing sa political dynasty. Kasi nga, simula nung sa kanilang ninuno hanggang sa ngayon, nandyan sila sa politika. At yung tatay niya, kapatid niya, o mga kapatid niya, at siya ay nandyan sa politika. So, aminado siya na parte yan ng political dynasty. At ang pinakamalupit na talagang sinabi niya, hindi porke sikat ang apelido ay iboboto nyo na. So napakaliwanag mga kababayan So itong sino ba tumatakbo? Si Pulong Duterte. O dyan po sa Davao at si Rodrigo Duterte. Mga Davaoenyo, paalala ko lang, sabi mismo ni Sara Duterte, hindi porke ang apelyido Duterte iboboto nyo na. Tingnan ninyo ang karakter. Tingnan ninyo ang ginawa at gagawin pa. Ano ba ginawa niyan? Alam niyo naman kung ano ginawa niyan habang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakaupo sa Malacanang. 'Di ba? Kaya nga ngayon ang bali-balita kaya daw sila nasa Hong Kong ay dahil daw nagtatago sa ICC. Pero sabi naman ng iba, ito nga dahil aattend diyan sa Hong Kong. Ewan natin At sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, babalik daw siya agad dito sa Pilipinas. Abangan natin ang pagbabalik ni Sara Duterte. At isa pa, daming issue Abangan natin yung warrant of arrest kasi lumabas na raw ayon sa mga balita. Yung warrant of arrest ni Tatay Digong, ni former President Rodrigo Duterte ay lumabas na. Ayon po sa balita. So ang dami nating aabangan. Ngayon po ay nakahang po tayo. Basta hintayin natin na magiging development ng mga balitang iyan. So balik tayo sa sinabi ni Sara Duterte. Sang-ayon ako dun sa sinabi niya na hindi porke sikat ang apelyido, hindi porke yung dating governor ang apelyido sabihin natin halimbawa Kolokoy. Hindi porke si Kolokoy ay naging governor, yung pagtatay niya at tumakbo nga governor uli yung anak ni Kolokoy, iboboto niyo na si Kolokoy. Hindi. Si Sara mismo nagsabi noon. At hindi porke naging mayor si Buraot at tapos ang termino, tumakbo nga yung anak niya na si Buraot na wala namang alam, tambay lang, iboboto niyo na. Hindi daw ganon. Sabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, tingnan niyo yung karakter, tingnan niyo yung kapasidad, tingnan niyo yung qualification, tingnan niyo yung magagawa niya para dun sa kanyang nasasakupan. Pero matindi na ito mga kababayan Doon lang ako nagulat Sinabi niya, hindi porke Duterte ang apelyido, iboboto nyo na. So nilaglag niya. Parang nilaglag niya si Baste Duterte, si Pulong Duterte, si Rodrigo Duterte. Kasi, alam nyo, ito real talk lang mga kababayan sa mga DDS. Alam ko na kaya kayo bilib na bilib dun sa mga anak ni Rodrigo Duterte dahil sila ay mga Duterte. Duterte kasi, yun mga kababayan, yung apelyidong Duterte ang talagang sinusundan ng mga tao ng mga DDS. Tingnan ninyo, yung mga padapa senators na inendorso ni Duterte. Ano nangyari? Ilan yun? Siyam? Dalawa lang ang pumapasok sa top 12, yung 7. Ano nangyari? Laglag. Bakit? Hindi naman Duterte apelyido niyan Kung sakali mang mga kababayan, sa tingin ko kung sakali man may Duterte tumakbo bilang senator, sa tingin ko may laban pa Pero wala hindi sapat yung endorsement. Kasi kahit pa sabihin ni Sara Duterte yung mga speech niya, yung mga sinasabi niya dyan sa kanyang speech, alam na ng taong bayan yan. Gising na ang taong bayan. Napag-isipan nating maigi kung sino ang ating iboboto. Makinig kayo kay Sara.
Sabi niya, hindi porke Duterte ang apelyido, iboboto nyo na. Hindi porke inendorso ng mga Duterte, iboboto nyo na. Malinaw yan mga kababayan, ha? Sila mismo nagsabi. Kaya hindi porke ini-endorso ni Duterte, si Marcoleta, si Bongo, si Bato de la Rosa, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Kibuloy, at kung sino-sino man yan, huwag niyong iboboto dahil sa endorsement. Iboto niyo sila base sa kanilang kakayanan. Iboto niyo sila dahil sa kanilang mga karakter. Huwag singer. Huwag dancer. Huwag artista. Mismo. Sinabi ni Sara Duterte. Kaya, dun sa mga medyo mababawang pag-iisip, isipin nila nilaglag. Nilaglag ni Sara Duterte itong kanilang mga kandidato at maging si tatay niya, dilaglag niya. At itong si Baste, dilaglag niya. Si Pulong, dilaglag niya. Kasi mismo, sabi niya mismo hindi porke Duterte, iboboto nyo na. Sana magising na kayo, itong ating mga kababayan. At doon po natapos yung speech ni Sara Duterte. Pinaliwanag niya kung anong klaseng mga kandidato ang pipiliin nung kanilang mga tagahanga. Actually, alam ko marami dyan, mga KOJC. Kasi di ba may Hong Kong chapter si Kibuloy. At yung ilan, mga OFW din. So, sundin ninyo, sinabi ni Sara Duterte ha. Guys, sundin ninyo. Hindi porke Duterte, iboboto nyo na. Hindi porke inendorso ni Duterte, iboboto nyo na. Ayan, pag-isipan nyo maigi. Tingnan nyo yung karakter, kapasidad, qualification, at tingnan ninyo, ito importante, ang nagawa na, ang gagawin pa, at ang ginagawa. Yan po ang pinakamagandang basihan kung sino ang ating iboboto sa darating na eleksyon.